Binabasa Hindi mo. hindi naman natin binabagong Bible, yun ang original eh. Kasi yung Opo, kanilang Bible, 2012 eh. Sabi mo, hindi o nga natin po. binago, silang nagbago. Yun na nga po, yung pinapaliwanag ko sa kanya kasi Sino ba kita niyo nag-ano? naman, Sinong yung Eldred? po elder ko po namin na isang elder namin na nagtanong sa akin nung kami nasa Mhm. meeting. Pero ito, nung sagutin ko siya, kami na Mhm. lang dalawa. Oo, tama. Tama. Sinabi ko sa kanya, alam mo, kapatid Brad, kaya ko yun, inaano yun kasi nga, naisip ko yung, tama naman yung aral ka ako nung ba na nagko-comment tungkol dyan. Si Eli Soriano nga, ganun din eh. Oo. Binabasa yung salitang Yahweh, hindi niya ginagamit. Mhm. Tapos ka ako, yung sa pahayag, di ba meron tayong mababasa doon, ang nagdagdag at nagbawas, nag-alis Oo. ng mga salita roon, eh, Yeah. di dadagdag sa ng Diyos ang sumpa at saka ang Mhm. puot. Mm. Pangalawa, si Moises, Oo. nung utusan ng Diyos papunta ng Ehipto, sabi niya, sino po kayo na nag-uutos sa akin para Mhm. ako ay paniwalaan ng mga tao? Oo. Diba sabi niya, ako'y si ako nga. Sabihin mo, ako'y si ako nga. Kaya Mhm. walang binanggit na pangalan ng Diyos. Tama yun. Maliban sa ating Panginoong Kristo na tayo ay binabanggit niya kahit sa kanyang panalangin at wala siyang ibang pinapupurian kundi ang Diyos Ama. Oo, tama yun. Tsaka yung ano sa Hebrew yan, Aba. Opo, Aba, oo, Aba yun. Hebrew yun ha. Aba Father. Oo, Opo. Aba, Father. Yun ang ginagamit. Mm. Kaya, ano yun eh. Ayan kasi ang controversial ngayon eh sa Pilipinas. Kasi nga yung Mm. 2012 na magandang balita, doon nagsimula Opo. yun eh. 2012 Mm. eh. Yung translation na yun eh, tsaka yung sa US, ganun din eh. Kaya ibig sabihin na tsaka yung ano, yung okay kung kasi binabase nila yun doon sa ano eh, Exodus ano eh. Tingnan mo nga, tingnan natin sa Exodus 3:14. Oh, basahin natin muna 'yon habang naghihintay tayo. Sa Opo. Exodus 3:14 na Brad, pakibasa. Kasi yan ang ano, Mm. yung pangalan diyan eh. Okay, sa Hebrew yan, ito, uulitin ko, pwede niyong gayahin 'to. Ang ano diyan yung I am that I Ang am, linya po ito. Ito. Sabi po sa 3:14. Tagalog, Mm. sumagot ang Diyos kay Moises, ako nga ang Diyos na ganoon pa rin. Mhm. Yun po ang sabi niya. Oh, Ito ang ano yan, sagot ang niya sa origin niya lang, walang ano yan, sagot walang niya sa vowel, kanila po. yung ako nga, I am, that I am. Ano yan, Opo. sa ano yan, sa Hebrew yan, Brad, matututunan din ni ano, ni brother ano, mm, ang ano nakalagay Emil. diyan, brother Rene, yung yan, Yod, yung ano, I am, Y, Mm. H, hindi W yan, kasi ginawa nilang W eh. Y, H, Mm. V, as in victory. Y, H, V, and H. Yod, he, ang pronounce niya, Yod, he, Bob, he. Hindi wow, he. Kasi pag Hindi kaya yan. ginawa mong Yahweh, pwede nilang gawing Yahweh yon. Pero ang original Mm. niyan, Yod, he, Bob. Bob as in victory. Bob, he. Yod, he, Bob, he. Ah, ang ano doon, ang pronunciation doon, mas tama pa nga yung Jehovah kaysa doon eh. 'Di ba? Mas mas medyo malapit pa yung Jehovah kaysa sa ano sa Opo. Yahweh. Kaya ano diyan, pero walang binabanggit na pangalan kahit yung Jehovah wala rin. Kahit yung nga yung Jehovah Witness Opo. sabi nila sa original text wala yun eh. So Mm. anyway, kasi Opo. ang pangalan ngayon ang nakakapagtaka diyan, brother, ano, ang nakakapagtaka diyan, tinranslate nila lahat ng salitang Lord kasi yung Lord title eh puros capital yun eh from Genesis. Opo. 'Di ba? Mm. Nakakapital yan, yung Panginoon diyan nakapital yan eh. Yung yun Opo. eh ano yun eh, parang ano yun, parang title yun eh. Hindi Mm. irerespeto mo yun. Hindi ka pwedeng tumawag ng ibang Panginoon. Kaya nga Yes po. binabawalan eh, Panginoon. Pag sinabi, subjected ka. Kaya yung ano, yung Panginoon na ngayon ang nakakatawa, nakakatawang nakakainis, pinalitan lahat ng salitang Panginoon.
Pero yung 314 hindi nila pinalitan. Mm. Mm. Di ba? Yun ang nakakatawa doon. Oh, sabi nila, yun Yan daw nga. ang pangalan no, yung interpretation ng Exodus 3:14, yun daw ng ano nun. Pero hindi nila pinalitan yung ano, yung Yod-He Vav-He sa Exodus 3:14, hindi nila pinalitan. Pero lahat ng Panginoon, Lord, pati nga yung Diyos Opo. pinalitan yung ano, yung Adonai. Sa ano, yung ang original sa Hebrew, yung Hebrew, alam mo yung Hebrew, no? Ang mga Hebrew Opo. Bibles, hindi nila ginagamit yung Yahweh tsaka yung ano, yung Jehovah. Ang ginagamit nila Mm. Adonai. Opo. Adonai yung Hebrew. Sino bang original sa ano? Original ng ano ng Bible, 'di ba Hebrew? Mga Yes, Hebreo, opo. yung mga Hebrew Orthodox, ang ginagamit na Adonai, Adonai. Ang iba pa ang ginagamit nila Hashem. Hashem. Yung Hashem ba? Lord meaning Lord. Kaya ano hindi mo pwedeng gamitin yung ano yung another translation. Anyway, isa yan sa ano natin pag-uusapan. So let's pray muna. So maganda yan kapatid. Minsan alam mo may mga turo diyan may mga ginawa kami presentation diyan Basta tatandaan niyo Yeah. yung I am that I am, Yod, He, Yes, opo. Bab, Mm. victory, Bab, hindi Mm. wow, hindi wa, hindi wa kaya yung sinabi niya Yahweh. No, hindi wa ko Bab, He. Yan ang original nun. Tsaka walang bawal yun. Hindi mo pwedeng lagyan ng bawal yun. Walang Opo. oo. Ayun nga po. Kaya yun nga po, dinagdag yung sa kwan, yung Dinagdag sa nila yan pahayag. Kahit tanongin sa Mhm. seminaryo sa ano yan, wala nun. Kasi yung 2012, doon lang nasira ang lahat. Doon na lang na ano. Anyway, mag-prayer tayo. Mm. Brad Michael, paki-pray. Sama natin in prayer si Brother Rene. Tsaka Opo. yung coming election namin dito sa US. Kailan ba election dyan sa inyo? Ano pa po yata, next year pa. Yan pa. Next year pa? Yes. Kami Opo. kami ngayon sa November 5 na. So yan Oh, ang isasama natin sa ating ano. Manalangin muna tayo. Sige, brother ano, Mike, pakisama na lang si Brother Rene sa kanyang coming up surgery. Opo. Okay, let us pray. Tigit po natin ating mga mata, tiyo po natin ang ating mga ulo. Ama naming nasa langit, o Diyos naming pagmahal, kayo nga po ang walang hanggang Diyos, walang hanggang Ama. Sa umagang ito, narito po kami, o Diyos, upang muli magsama-sama, mag-usap-usap, para nga po sa ikalalago ng iyong banal na iglesia dito po sa amin, sa mundong ito na aming ginagalawan. Ama, patawarin mo po kami una sa aming mga nagawang mga kasalanan at ganoon din naman po, Diyos, pinatatawad din po namin ang mga nagkasala po sa amin. Ama, nilalapit po namin sa iyo sa panalangin ang aming pong kapatid na si Brother Rene sa darating niya pong operasyon. Alam po namin, no Diyos, kayo may likha sa amin, kaya alam niyo po yes. ang mga sakit o karamdaman o ano man po ang may diferensya po sa aming mga pangangatawan. Kaya sa iyo po namin siya inilalapit. Nawa po, Diyos, pakitulungan mo po siya na siya po ay gumaling sa kanyang sakit karamdaman. Salamat po, Diyos. Ganon din po, Diyos, inilalapit po namin ang coming election po sa US. Nawa po, Yes. Diyos, maging panatag po ang eleksyon ito. Maiwasan po ang sakitan o anumang mga karahasan sa bawat paligid. Ama, salamat po. At ganoon din po sa aming pagmi-meeting nito, sa aming pong gawain ito tuwing araw ng Lunes. Patuloy mo pong pagpalain at patuloy mo pong biyayaan. Pagkalooban mo po kami, O Diyos, ng katapatan po sa aming mga sarili. Kung ano man po ang aming mga plano, kayo po ang lahat na napapatupad nito. Kaya Ama, salamat po. Ganon din po, dalangin po namin ang pag-iingat po sa aming lahat sa pang-araw-araw naming buhay. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus, naming Panginoong tagapagligtas, sa gabay at patnubay ng Santong Espiritu. Amen. Amen. Alright. So ang election nyo dyan sa next year pa pala no sa Pilipinas no. Opo. Oh. Sa amin ang election namin dito sa ano ngayon ng ano sa Martes tawag dito sa ano na 5 November 5 presidential. So Hindi po ako mababasa nagkamali. Alam ko, next year pa.
Oh, next year pa sa inyo. Anong Ah, election nun? makikinig lang ako, brother. Andito ako sa trabaho. Oh, sige, Brother Tony. Okay Hanggang lang. tuloy. So, i-pray natin ng peaceful na sana ang mananalo, wala naman tayong kinakampi na kahit sinong manalo, sana Yes. whoever wins na hindi maapektuhan ang ating faith. Nakuha nyo? Yes. Kasi Opo. may mga elemento ngayon na anti-Christian. So hopefully na hindi maapektuhan tayo. Meron minsan pinagbabawal yung meron nga nakulong sa isang area na nakulong dahil nagpi-preach sa, alam niyo ba yung mga street preacher, di ba? May nagpi-preach sa kalsada. Ngayon, may mga ibang pulis na hindi nila alam yung freedom of speech, nahuli din sila, Ah, kinulong. Pero pinalabas din kasi violation ng freedom of speech yun. Ngayon naman, mhm. kasi ang problema, depende sa presidente. Kapag ang presidente nagbigay ng tawag to, nag-sign siya ng niya, meron siyang pwede siyang gumawa ng rules. Kung anti-Christian yun, pwedeng makulong ang ministro. Yun isa doon. So hopefully, sino man manalo, hindi maapektuhan. Opo. At saka tayo ngayon, may tanong tayo ngayon na ano ba yung ewan ko kung nakita yung na posting ko, faith and politics. Ano bang ating dapat gawin bilang mga Kristiyano? Oh, brother, ano man? Ano? Ha? Hindi ka ano na lang gawin mo, Sige, basta yung bago, yun ano mo. Send mo ngayon. send ko ngayon. Sige, saglit. Ang kasi, anong opinion nyo mga kapatid? Sa inyo, anong palagay nyo? Anong advice nyo sa mga Kristiyano? Lalo pa dyan sa inyo, malapit na. Malapit na kayo di ba? Hindi nga, next year, but at least prepare na kayo. Di ba? Opo. Dapat prepare na kayo sa nyo. Pagdating sa anyway, isa sa mga pinag-uusapan dito, kasi dito ang tao personality versus politics or policy. Alam niyo ibig sabihin nun? Personality versus policy. Alam niyo yung policy? Yung niya, yung guide niya sa pagka-handle ng Merong iba kasi ang problema diyan sa mga politiko, ang policy nila yung yung tinatawag nating promise, yung mga pangako, 'di ba? Kasi sa mga politika diyan, pag nangako ang iba napapako. Sabi nila, "Oh, ito pag ako'y na-elect, walang maghihirap na Pilipino." Alam mo ba 'yan? Walang maghihirap na Pilipino. Yun ang ibang mga pangako nila. Tapos ano pa yung pangako nila, pagdating ng election, karamihan naman kasi ngayon yung vote sa Pilipinas, may mga voters buying no. Vote Depende, magkano buying na mabigay diyan? tinatawag. 5,000. So ginagawa na lang yung election pera-pera Hindi policy, pera-pera Ngayon, sino malaking magbigay, pero ang nakakalungkot niya, nangako nga sa inyo may nangako ng 5,000 pesos, pero in 1 year, ilan ang kinukuha niya? 5 million. 5 million ang kuha sa kaban ng napapansin ko nga, minsan may nagpo-posting yung mga karsada. Napansin nyo, mga karsada, ang karsada nila kakalahati, mga ilang mga ilang dipa. Ang naanuhan, ilang dipa bago yung karamihan doon, puros naka-construction, naka-posting. May mga yellow tag, tapos walang natatapos 'di ba? Ipapakarsada. Ewan ko napakahirap talaga ng Alam niyo ganito na rin sa sa US nahahakawan na rin yung mga kalsada dito, marami na ring mga butas-butas Minsan it takes time yung tawag diyan infrastructure. Yung infrastructure hindi nila inaayos. Saan napupunta?
Tsaka yung mga ano, yung mga at tsaka yung mga priority ng ano, mess up eh. Ngayon, itong nakakalungkot kasi ang pag yung politiko o yung policy nila, pag sinabing freedom, ano yan, delikado kasi pag promise nila yung freedom, pero ang nangyayari nung freedom nga, o kaya mga sinasabing libreng education, Yeah. maraming libre, Gamot. libreng pagkain, Gamot. libreng gamot, libre lahat yan. Alam nyo, dito sa Canada, libre yung medical sa Canada, hindi sa US libre yung medical. Pero ang appointment, inaabot ka ng 6 months bago ka makita ng Okay. doktor. Ah, Nakuha nyo? Kaya hindi lahat ng libre, talagang libre. Ibig sabihin, merong may consequence. May mga good or bad policy. Pag naging hindi katulad dito sa US, ngayon sa US wala pang libre. You have the right to choose sinong doktor mo. Ngayon pag nagkaroon na ng yung ginawa ng libre lahat, para ba yung yung one cloth fits all para sa lahat? Hindi po pwede yun Hindi pwedeng yung parang communism style na halimbawa isang baro kailangan fits it all. Kung mahirap ang isa, dapat mahirap lahat. Pag yung nakakaginawa siya, maginhawa lahat. Ano yun, paano kung tamad? 'Di ba? Pag ayaw magtrabaho, 'di ba? Nakuha niyo yun. Ang mangyayari niyon na maghihirap yung masipag. Ngayon dito, isa sa mga issue, yan ang mga issue ngayon sa politics. Kaya kailangan ng prayer kasi hopefully, sino man manalo, mabuti man ang intention o kasi ang problema sa politics, kaya natin naboboto yung mga maling politiko kasi nga hindi natin nakikita ang kanilang puso, hindi natin alam ang kanilang iniisip. Kasi pag nagsalita, hindi mo maano yan Kahit sa panahon ng panahon nila King David, ganun yun Alam mo sa panahon nila King David, ganun, 'di ba? Yung sino ba to? Sino ba yung propeta ng panahon ni King David? Tatandaan nyo? King Prophet Nathan. Oh. Di ba Prophet yung Nathan. si Nathan ba 'yon? Ha? Mm. No? Tapos di ba sabi niya ika-crown ng king yung kapatid ni David. Ang sabi ni ng Diyos, hindi yan. Hindi Si yan ang Samuel. aking ha? Samuel. Samuel. Si Samuel. Mm. Talaga si Brother Randy, nakalimutan mo na. Anyway, so sabi nga ng propeta, kasi nga sabi ng propeta, ito, kasi magandang lalaki, malakas, maskulado, lahat na sa kanya na. Sabi ni propeta Samuel, naku, hindi yan. Kasi ang tao tumitingin sa panlabas na anyo, pero ako tumitingin sa puso. Ngayon, ang problema natin mga Kristiyano, hindi natin nakikita yung puso ng mga politiko. Ngayon, paano malalaman yon? Base saan? Sa gawa. Sa gawa. Di ba? You will see them by their Works. Ngayon dito sa amin, dalawang dilema kami. Ngayon, si Trump, hindi ko naman pinopromote to. Si Trump, for 4 years, maganda ang record. Pero ang pangit ng yung personality niya. Parang prangka, masyadong prangka. Yung personality, hindi maganda. Pero yung policy, maganda. So, yun ang pagkakaiba. So, pag nakita niyo yung bunga, ganun din dyan. Halimbawa, nakita nyo yung nangako dyan si Mayor Randy. Halimbawa, pag-sample lang yan. Sample lang yan. Sabi ni Randy, ipapagawa ko tong karsada mula sa La Paz papuntang Tacloban. Nakita mo, ang ganda-ganda ng karsada. Ay, may gawa na. Di ba? Yung isa naman, gawa ng gawa. Kahit 100 gusto nyong mangyari, gagawin ko. 100 isa pa nga, hindi pa nagagawa Isa pa hindi nagagawa. So, yan ang napakalaga sa atin. Ano bang sabi ng Bible tungkol sa politics? Kayo. Saan natin makikita 'yon? Meron ba kayong mga advice verse? Kasi alam nyo, ang nakakalungkot diyan,
karamihan dito sa US magkakapatid, nagkakaaway-away dahil sa politiko. Sa, Mm. 'di ba? Kahit diyan sa sa Pilipinas, 'di ba? Yes Ah, rin. nag-aano diyan, ayaw nila ng gano'n, 'di ba? Ah, Yan. kayo ba, meron ba kayong kapatid na na pagdating sa politiko aggressive. Pagdating naman sa Panginoon tamimi, walang masabi. Yan ang nakakalungkot. Ano sabi ni Jesus tungkol diyan? Palagi si Jesus political ba siya? Hindi. Ha? Hindi. 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 Ganito, anong sabi niya? Ano siya parang neutral Tama ba 'yun? Anong sabi niya? Pagdating doon sa yung pagbabayad ng tax, anong sabi niya? Sino nakakatanda Ibigay ang Isa. Para kay Caesar. ibigay ang kay Caesar at kay Caesar. Ibigay ang Kay Sa Lord. Panginoon. sa Panginoon. Kasi si Jesus nababasa niya yung puso ng tao nababasa niya yung nakikita niya sa puso tsaka isip ng tao, 'di ba? Kaya hindi siya pwede mag-endorse kasi corrupt 'di ba? Corrupt ang tao alam ko nung diyan masyado pati ngayong mga seminarya natin very anong tawag doon politiko sa panahon ni Brother Monching tumatakbo pa yan sa EDSA Ah, Ha? Ha? Baka nagigilty yata si Brother Monching ano? Nandiyan tayo sa Leyte noon Ano ko ba naman? Nakalimutan mo na. Sino ba yung sumasama sa parade noon? Yan ang nakakalungkot ngayon Kaya sabi nga ibigay mo yung kay Caesar at kay Caesar. Sabi ng Diyos yun. Ngayon sa atin, ang problema sa atin, hindi natin nakikita ang puso ng tao. Hindi natin Ngayon sa atin na lang siguro lalo pat kami dito sa US, what we can do, pray. Kasi ang mangyayari niya, kung sino man ang presidente dito, apektado ang world. Pagdating sa economic, 'di ba? Napapansin nyo, ang Australia nakikinig pinapalo ang US politics. Ang Australia, ang Europe, tiniting nila kung sinong mananalo. Kahit yung yung South America, yung Mexico, Africa, sa Africa, tinitingnan Venezuela. nila kung sino mananalo. Kaya ang prayer dito, siyempre kami alam namin kung sino yung yung gusto naming manalo. Pero minsan nakakalungkot nga lang yung ang politics kasi ganito, tandaan niyo ang politics. Kasama yan dalawa Kasi ang politics pag ginawa ka ni Satan yan, gusto ni Satan yan. Tandaan niyo to, lies and deception. Alam niyo ibig sabihin nun? The best way to run a politics, kailangan marunong ka magsinungaling. Deny, lie, and siyempre magpapakunwari kang magpapakunwari kang mabuting tao o ganon. Lies and deception. Pero isa pang susunod dyan na malungkot. Crime and corruption. Yan ang nakakalungkot dyan. Dito sa Leyte, ewan ko kung totoo, doon sa may southern anong pangalan nito? Nagkakampanya siyang mayor. Sabi niya, hindi naman ako drug pusher hindi naman ako drug pusher pero nagraran siya Ngayon, natatakot na ngayon yung mga kapitan, mga kasi nga pag siya'y nanalo, alam nilang kalibre nitong taong ito. Yun ang nakakalungkot doon. Kaya ibang mga Kristiyano, tamimi na lang. Nagpipray na lang, sana wag ako pag-initan ito. Di ba? Ako pag-initan ito. Hindi lang political persecution, meron pang Christian persecution. Yun ang nakakalungkot doon. Kasi nangyayari yan kahit sa panahon ni sino to? Doon sa 'di ba sino to si Daniel in the Lions Den, 'di ba? Political. Pinersecute siya kasi nananalangin. Dito sa US matatanggal ka ng trabaho halimbawa coach ka.
tanggalan ka ng trabaho pag nag-pray ka sa sa school. They fire people. Yun ang nakakalungkot doon. Hopefully na ibalik nila yung prayer. Wag naman yung mandatory. Itong tandaan nyo, wag yung mandatory pero merong pwede kang mag-prayer. Kasi diyan sa Pilipinas, iniisip daw yata nila i-mandatory yung Bible eh. Tama ba 'yon? Yes, opo. Mandatory. Meron ng mga sa Facebook. Ang ano lang diyan, ang nakakalungkot sa mandatory, sa pilitan, wag. Ano lang, freedom. Pwede ka magbasa ng Bible, pwede ka mag-pray, kailangan may freedom lang. Tama po ba 'yon? Mm. 'Di ba? Mm. Freedom, yung mahalaga lang yung kalayaan mo, hindi ka pagbawalan. Halimbawa, ano ka, yung freedom sa prayer, kasi pag pinagbawal na, yun ang masama doon. O pag dinemand na yung dinemand na, okay, yun, gawin nyo. Sa ayaw nyo sa gusto. Ganun na nangyari nung panahon sa Catholicism eh. Ginawang mandatory nung naging Kristiyano to yung first pope. Sino yun? Tatandaan nyo? Minandatory niya eh. Mandate. Pag sinabing minandate mo na, whether you like it or not, kailangan maging Kristiyano ka. Yun naman ang hindi maganda. Kasi gusto ng Panginoon, tanggapin mo siya from your heart, not mandatory. Kaya karamihan tayo, pinanganak tayo, whether we like it or not, Catholic tayo. Kasi naging mandatory. Any other religion is condemned. So lahat ng bagay, pag minandatory, hindi maganda. Pag pinagbawal din, hindi rin maganda. 'Di ba? Kailangan meron tayong freedom of choice kasi nung panahon sa Diyos, ganun din, 'di ba? May freedom tayo to do good and evil. Nakakalungkot lang siyempre, mas masarap gawin yung masama. Masarap gawin yung pinagbabawal. Okay, so magbabasa na tayo ng Bible. Meron ba kayong tanong sa ating sa issue? Ha? Yung bang yung mga ano mo dyan, for sale yan? Ano? For sale ba yung mga sinusuot mo dyan? Oo. Yan o yung sagot mo. Ano yan, hindi ka nakaka-attend ng namimos mo. Yan yung project natin. Magpiprint tayo dyan sa Pilipinas saka dito sa US. Pagdating dito sa US, hopefully ma-promote natin sa convention Ay, kasi kailangan mo pa yung mga screen. Marami kami dito itatapon sana nasa church. Baka kailangan mo, yung ba mga metal pa, yung frame. Patatabi ko. Sino pupunta dito? Magdadala niyan. Hindi, kung Pupunta ka? gamitin mo dito. Kung pupunta ka dito, di ba? Baka gamitin mo. Kailangan ko rin na sino ba mga magaling mag-print diyan? Alam ko sila brother Hindi makapasok yung iba? Marami. Mag-print dito. Hindi kayo makapasok? Di makapasok. Ay, hindi makapasok? Di makapasok kami dito. Oh. Siguro minsan i-update niyo yung yung Zoom. I-update niyo yung Zoom. Okay. Pag-update tapos it takes time kasi pag yung kini-click mo yung Zoom, depende sa speed ng laptop nyo. Pag mabagal yung laptop nyo, it takes time. It takes time. Ha? Sige. Magbawas ng load. Magbawas na ng Hindi, isi-send ko lang yung link. Sige, okay, bye. So, basahin natin yung Romans kapatid. Romans 13. Bible. Romans 13. Ano na to 13 to 7 lang. 1 to 7. Actually to 10 maganda 1 to 10. Maganda yan. Pakibasa and then open discussion tayo kapatid. So naintindihan niyo ba yung pinag-uusapan natin tungkol sa sa politics? It's about policy. Tatandaan niyo yung hindi ako nagka-campaign sino iboboto niya pero kasi nakikita niyo yung bunga Alam mo yung bunga nakikita niyo yung policy niya hindi maganda. Trump tayo, kay Trump. Hindi mo na yun. 'Di ba? Okay. Christian.
Tapos isa yun sa ating mga pinag-aaralan ngayon. Okay, mga kapatid? So anyway, let's see. Sino pwede magbasa? Yung magandang Sige po, natin. basahin ko po. Wag yung magandang Sa balita. tagal, Opo, magandang balita po. Sabi po sa aklat Hindi ng magandang balita. taga-Roma, Ayaw. Ayaw. Kuya aklat ng Ubaniana. Roma, Kabanata 13, talatang 1 hanggang sumusunod. Hindi, ganito Magpasa- gawin natin, kapatid. Saglit, brother Michael. Mike, Sige po. basahin mo hanggang hanggang 3. Opo. 3 or 4, gawin mo 4. Sige. Okay, sige po. Ito po yung sinasabi. Magpasakop kayong lahat sa mga namumuno sa pamahalaan, sapagkat ang lahat ng pamahalaan ay nagmula sa Diyos at siya naglagay sa mga namumuno sa kanilang pwesto. Pangalawa, kaya ang mga lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos at dahil dito, parurusahan niya sila. 3, ang mga namumuno ay hindi dapat katakutan ng mga gumagawa ng mabuti. Ang dapat matakot sa kanila ay ang mga gumagawa ng masama. Kaya kung nais mo na wala kang ikatakot sa mga namumuno, gawin mo ang mabuti at purihin kanila. Purihin po Okay. ang Diyos. Amen. So, diyan sa nabasa natin, mga kapatid, anong nyo diyan? Lahat, sabi diyan lahat ng pamunuan or government ay from where? Sagad. Galing sa Diyos. Yes, sir. Ang pamamahala, let everyone be subjected or subject to the governing authorities. For there's no authority except God has established or allowed. Parang inallowed lang Kasi hindi naman lahat ng gobyerno mabuti. May gobernong masama, di ba? Depende kasi, ang gobyerno ay masama kapag ang namumuno ay masama. Di ba? Katulad lahat ng bagay natin sa baryo nyo, may panahon na ang ganda ng takbo di ba? Sa barangay nyo, magandang takbo. Bakit magandang takbo? Maganda ang leaders. namumuno, di ba? Ganun din sa church Bakit maganda ang church? Maganda ang namumuno. Parang ganun yun lahat ng ewan ko anong masasabi nyo kasi dito sa US yung nga sinabi inulit namin na personality versus policy. Ngayon kapag yung policy against Christian principle ay may karapatan kayong iba ang iboto nyo. Ganun yun Hindi naman tayo nagka-campaign kasi tayo mga pastors nagbibigay lang tayo ng opinion pero hindi final kasi hindi natin ang nakakulungkot lang kasi diyan pag nag-campaign tayo ng politics sabi nga ni Samuel ang tao tumitingin sa personality ay iboto natin to magandang lalaki to pogi siguro magaganda rin yung plano nito tama ba yon by personality mabait 'di ba may mga tao mabait iboto natin ano ba ang pagkakaiba ng mabait sa mabuti being nice and being good is different nice person to kasi may iba binoboto nila kasi he's a nice person malumanay ang boses niya ang ganda ng boses mga kapatid pleasing personality. Binoto nyo lahat ng problema nyo mawawala walang ang ganda ng boses may mga ganun tapos meron namang mga kandidato talagang yung masyadong prangka yung nakakasakit magsalita parang ganun mga teacher kaya ibig sabihin nito ang kahalagahan kasi sa tao meron tayong Diyos kasi masungit man o masama ang leader meron tayong protection sino nagpo-protect sa atin Lord God.
God. 'Di ba sabi nung hinarap si Jesus kay Caesar, hindi mo ba alam na meron akong kapangyarihan na pakawalan ka ngayon? 'Di ba? Sabi sabi nila yung si Herod, si Caesar, lahat ng mga leaders noon. Ha? Sabi ni Jesus Christ, wala kang kapangyarihan kung hindi binigay sa'yo ng Panginoon. 'Di ba? You will allowed only ng power dahil inallowed ng Diyos. Tama po ba 'yon? Okay, mag-ano tayo? Meron kayong mga comment. Mga kapatid. Ha? So, pagdating ang prayer request namin sa inyo kasi dito sa US sa Martes, election ng presidente. Ulitin ko sa inyo, no? President. Ngayon, ano ang mangyari sa US? Maapektuhan ng world kasi nagdidepend ang ibang nation dito. Ang Philippines nagdidepend sa result ng pag weak ang US, weak rin ang defense ng Pilipinas lalo na pagdating sa China Sea. Nakuha niyo ba ibig sabihin? Pag weak ang presidente namin dito, ang kayo diyan sa Pilipinas maapektuhan kayo. Ang Australia tumitingin dito sa din, ang Europe nagdidepende rin sa US. So i-pray natin na sana pagdating sa politics maganda yung resulta ng kalalabasan. Tsaka peaceful, kailangan maging peaceful. Okay, tatapusin natin and then pwede kayong mag-Q&A, may mga tanong tayo. Mga kapatid. Yung okay na yung 1, 2, 3 and 4. Nabasa niya sa Romans 13. Alam ko na ito marami na nabasa na to, ilang beses na to eh. Simulan natin sa 4 hanggang 7. Sinong pwedeng magbasa? And then pwede kayong sumingit, magtanong kayo o magdagdag, mga kapatid. Pakibasa. Sa Romans 13, 4 to 7. And then ang ganda na itong katapusan. Alright, ito simple rule. Yung mga boto at yung mga nagkakandidato, marami tayong mga Kristiyanong kumakandidato eh. Alam niyo sa Olongapo, karami sa mga kapatiran doon ay kumakandidato din. Ewan ko kung nakikilala niyo na yung mga taga Olongapo na naging kandidato. 'Di ba? May mga Kristiyano tayo noon. So, hopefully na maganda ang pamamalakad. Sino mayroong Bible open? Roman. Sino narinig ko? Romans yan? Romans 13:4 hanggang 7. Oh, yes. 13:4. Si brother Joel. Si brother Joel, bigyan natin. Sunod si brother, pabasahin natin. Brother. Chapter, Chapter 13 ng Romans. Paborito nating verse yan. Nababasa natin madalas yan. Chapter 13. Verse 4. Yeah, brother Joel. Sapagkat ay ministro ng Diyos sa ikagagaling mo, tatapad kung ginagawa mo ang masama, ay matakot ka sapagkat hindi walang kabuluhan ang pagdadala niya ng tabak, sapagkat siya ay ministro ng Diyos, tagapaghiganti sa kagagalit sa gumagawa ng masama. Okay. Kaya nga dapat na kayo'y pasakop, hindi lamang dahil sa kagalitan, kundi naman dahil sa budhi. Sapagkat dahil dito ay nagsisipagbayad naman kayo ng buwis, sapagkat sila ay mga tagapangasiwa ng paglilingkod sa Diyos na nagsisipamahalang walang patid na bagay sa bagay na ito. Ibigay ninyo sa lahat ang sa kanila ay nararapat buwis sa dapat buwisan, ambag sa dapat ambagan, takot sa dapat katakutan, puri sa dapat papurihan. Amen. So, okay mga kapatid, anong pagkakaintindi nyo? Anong sabi doon May nabasa doon na magandang open discussion tayo mga kapatid. Dito yung submission siguro to. Kasi general speaking, tama yan kapatid.
general speaking, Huwag niyo ang nga ano, tungkulin. ang batas, ang gobyerno, magandang layunin, 'di ba? General speaking, lahat ng gobyerno, ang goal nila sa ikabubuti ng komunidad, ikabubuti ng mga ano, ng kababayan natin. Yes. Bakit sumasama lang 'yan? Bakit sumasama ang gobyerno? Dahil sa namumuno. Corruption. Oo, Masamang dahil sa corruption, sa mga namumuno. Pero as in general speaking, lahat tayo dapat mag-submit. Palagay na natin masama yung ano, yung presidente, sabayin na natin na pero subjected din pa rin tayo, dapat din tayong magbigay ng buwis. Bakit? Kasi baka makulong kayo, makulong tayo, hindi kayo magbabayad ng buwis, di ba? Persecute tayo. Ano pang dahilan bakit lang subject sa authority? Sabi nga ni Jesus, 'di ba? Remember, give to Caesar. What is for Caesar? Oh, yung kay Caesar ibigay mo, yung sa Diyos ibigay mo. 'Di ba? Iba sa Diyos, iba sa ano. Yun ang iba diyan, bakit ang iba ito ang tanong natin bilang mga Kristiyano, bakit yung iba pagdating buwis sa gobyerno natatakot silang hindi magbayad? Bakit? Makukulong di ba? Makukulong sila Pero pag yung buwis, hindi ko naman sinasabing buwis sa church or tithing. Pagdating sa church, hindi maibigay. Di ba? Kasi hindi naman tayo makukulong, di ba? Wala naman tayo ikukulong, hindi naman tayo kinukulong Pero palitan mo yung salitang yung kulungan. Halimbawa yung impyerno naman. Mas nakakatakot 'yun. Di ba? Takot. Mas nakakatakot 'yun. Nangako ka sa Panginoon, halimbawa, yung kaya minsan yung faith promise, hindi yung iba hindi sumasali sa faith promise Kasi pag nag-faith promise, kapatid, 1,000 ko kada buwan. Umabot na ng 10 years, hindi ka nagbabayad, ang laki ng utang mo. Hindi ka naman kinukulong kasi wala naman tayong pero mananagot ka sa Diyos kasi nangako ka di ba? Ano ba yung masasabi niyo dito sa government natin? Anybody? Palagay niyo? Mukhang Yung verse 4. Yung verse Yung 4. verse Yung 4. maganda yan. Sige, kapatid? Brother Rene. Parang sabi dito ay He is God's servant to do you good. Tama yun. Yan, dapat mag-submit tayo kasi parang sabi dito He is God's servant to do good. Yeah. Ngayon naman, bakit ang iba ayaw nila mag-submit? May excuse. Anong excuse nila? May dahilan. Minsan iba personal Iba personal. Ayoko yung personal, kalaban sa politika. Oo, hindi ko binoto yan Ganon. Ayaw siya ganon. Oo. Ano pang iba? Ang iba dahil alam nyo kasi whether kung gusto natin man yung naka-position o hindi, kailangan subject tayo kasi kung hindi tayo rin ang mananagot Dapat. Oo, mananagot. Ngayon, kung mali man ang ginagawa nila, sabihin natin leader, gawin na lang natin sa church na lang. Okay? Ayaw mo yung elder. Hindi mo gusto yung pinagsasabi niya, hindi mo gusto yung pinagagawa niya. Ibigay mo na lang sa Diyos kasi ang Diyos ang nakakaalam anong gagawin. Pag yung hindi nagbago yung leader, tatanggalin niya. Nakita niyo sa Bible, si King Saul. Dumating ang panahon na matigas ang ulo ni King Saul. Ayaw niya na sumunod completely sa Lord. Anong ginawa ng Panginoon? Pinalitan siya. Di ba? Pinalitan siya ni King David. Ganun lang yun darating ang meron tayong yung transition from good to evil, then evil to good. Ganun yan parang paikot-ikot lang yan Yung kingdom ganun Ganun dito sa US, di ba? Minsan may magandang presidente, may pangit na presidente. Ako sa Pilipinas, ang gaganda ng mga presidente yan
Tama ba? Lahat ng presidente diyan perfect? Ha? Hardly. Hindi si Digong. Ha? Hindi lang si Digong. Ha? Perfect si Digong sa pagmumura. Papatay. Oo. Anyway, yan lang nga ibig sabihin na kaya pinapaulit-ulit ko kasi nga meron kaming dilema dito sa US. Ang gulo dito. Magkamag-anak, lalo pa ngayon. Sabihin ko sa inyo, pagdating ng Thanksgiving dito, ang mga kamag-anak ayaw hindi nagpapakitaan, ayaw umatin ng Thanksgiving, ayaw umatin ng Christmas kasi nga nagkakaiba sila sa politics. Ganoon. Parang dinidiyos na nila. Ngayon, ang sa atin lang, kasi pag mali ang ginagawa ng leader, sino magpaparetire, magtatanggal noon? Tayo ba o ang Ang Diyos. Kasi perfect eh. Ang nangyayari sa Pilipinas, puros people power, tapos pinalit, ganun din. Tapos pinalit pa rin, ganun din. Kahit sino. Meron ba tayong perfectong political dyan? Ha? Wala, di ba? Wala. Puro pangako lang eh. Ha? Kasi yan ang nakakalungkot. Okay, wala kayong tanong dong, dagdag sa sunod na tayo sa 8 to 10. Ganyan na. Wala na? Meron pa, brother. Brad, sige, brother Rene. Yung he is God's servant to do you good. Yun dapat necessary mag-submit tayo kasi pangkabutihan natin. Tapos sinabi rin sa following lines, if you do wrong, be afraid for he does not bear the sword for nothing. So yun, dalawang basis. Kasi may kabutihan makuha tayo at kung masama ang gagawin, may punishment pakukuha. So necessary talaga mag-submit sa authorities. Amen. Yun talaga ang kasi servant sila eh. Ngayon pag ang problema, ang kalaban kasi ng gobyerno, resistance, rebellion, rally, yan, puros ganun, di ba? Yun ang kalaban ng gobyerno. So yung mga problema lalong lumalaki. Alam nyo, nakikita ko sa Pilipinas, ang isa sa problema natin diyan, yung prosperity. Doon tayo nasisira yung pera, mga pagkain, yung necessity, yung necessity, yung kabuhayan ng mga Pilipino. Yun lang ang kulang eh. Karamihan kaya doon na nagnanakaw. Kaya sabi ko sa inyo yung 10 Commandments, yan eh, pag domino effect eh. Okay. Pag nagnakaw, magsisinungaling. Pag nagsinungaling, papatay. Pag papatay, tapos magnanakaw na naman. Paano yan eh? Pag na-break yung isang 10 Commandment, paikot na yun eh. Pagkatapos, marami pang yung mga politiko, lahat ng bisyo na sa kanila. Yun ang nakakalungkot. Kaya nagsimula yan eh sa nung dati tayo, anong tawag sa yung pag ang Diyos na nagro-rule, anong tawag doon? God's rule, anong tawag doon? Theocratic. Theocracy. Anong pagkakaiba ng ito matututunan yung pagkakaiba ng democratic saka republic? Ano ba ang Philippines? Democratic. Bakit yes. Republic of the Philippines? O nga. Diba? Ngayon dito sa US, dito republic. Alam niyo kung bakit? By state eh. Hindi yung paramihan ng boto. Dito halimbawa yung 50 state ang boto ng ng Minnesota, ang boto ng by state eh kasi maraming state eh. Oo. Kaya kung mangyayari lang kung by democratic or majority, puro California lang ang pipili ng ng presidente. Nakuha niyo ba? California lang ang pipili ng presidente kasi maraming population eh. Doon naman sa New York, yung mga big cities lang ang pipili ng ng president. Ngayon yung mga kukunti ang population na state,
Nebraska, Alaska, yung mga maliliit na state, wala silang representation. Kaya nga yung dito, republic ang ng Philippines, ng US. Sa Pilipinas, republic pero democratic ang population ng Manila. Yun na nag-i-elect ng presidente. So kaya nga nagtataka ako Philippines dapat democratic, hindi republic Democratic of the Philippines. Dapat by island. Hindi, dapat dyan by Luzon, Visayas, and Mindanao. By region. By region. O by siguro. region. Yun, tinatry yun dati pero wala nangyari. Nanalo yung Manila, no? Yung central. Anyway, so yun ang natin we need to pray kasi apektado tayo Okay, wala nang tanong no sa 8 to 10. Ito maganda 8 to 10. Kung wala kayong tanong, please lang. We need your input and prayers. 8 to 10. Let no death remains outstanding except the continuing death to love one another. For he who loves his fellow man has fulfilled the law. The commandments: do not commit adultery, do not murder, do not steal, do not covet, and whatever other commandment there may be are summed up in this one rule: love your neighbor as yourself. Love does no harm to its neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Amen. Yan ang napakaganda. Sa ating pala mga Kristiyano, ang pinaka-best policy itong 10-13 at 13-10. Yes. Diba? Lahat ng yung 10 commandment nasusumo yun nakukonclude yun sa 13-10 Diba? Lahat ng kautusan. Kasi when you love your neighbor or you love one another, hindi ka magnanakaw, hindi mo sisiraan, hindi ka magchichismis, hindi ka kukupit, hindi ka papatay. Yun ang fulfillment Pero once you break one, nangupit ka, dinaya mo, sunod-sunod na yan parang domino effect na yan Yan ang kulang sa Ginawang love another one. Ano? Pinalitan ginawang love another one. Love another one? Another one. Money. Iba doon love one at a time. One at a time. Ano pa? Anong nyo? Maganda to pag subject natin kasi dito sa amin very very yun to na pag-uusapan na namin. Gaganda sa Romans. Okay. The times what the Romans was written, sorry, may pagkaano sabihin. Ang Romans, yung panahon ni Paul, masyadong corrupt din yan. Napaka-corrupt. Tama? Kumbaga lahat ng gusto nilang kunin, kuha nila kasi sa kapangyarihan. Military power, lahat, government power, lahat ng power sa kanya, pati kilig-kilig power. Yun. Pero ganun pa man, ang payo ni Apostol Pablo, sabi nito, dapat nakalagay in terms sa Tagalog sa bagong salin ng Bible ko, yung Pinoy version. Sabi, dapat sumunod ang bawat tao sa mga leader ng gobyerno. May English, may Tagalog kasi itong bagong version. Dapat daw hindi lang kung gusto mo lang. Hindi ganun. Dapat ka. Ibig sabihin, sa lahat ng pagkakataon, dapat ka sumunod. Yun ang ibig sabihin niya. No? Dahil bakit daw? Kasi yun, sabi rito, ang authority na namumuno ay galing sa Diyos. Yun ang pinakamaganda rito. Galing daw sa Diyos, kaya dapat kang sumunod. Hindi sa gobyerno, hindi dahil sa ang Diyos ang naglagay. Then, ito ang authority nito, it was permitted by God. Sa kanyang permissive will. Kaya sumunod ka sa Diyos. Pag sumunod ka sa gobyerno, sumunod ka na rin sa Diyos. Pag hindi ka sumunod sa gobyerno, kaaway mo ang Diyos. Ganun ang ibig sabihin. Sa atin ito. Alam mo, dito sa US, big question yan Kasi number one, yung kautusan ng Diyos,
Alam natin 'yun, 'di ba? Lahat ng kautusan ng Diyos, 'wag, 'di ba? 'Wag kang papatay, 'wag kang magnanakaw, 'wag kang alam mo yung Ten Commandments dito, dahil dito nga masyadong liberal, marami, ginagawa na nilang batas 'yun. Yung bawal sa Ten Commandments, ginagawa nila ng batas. Ipinapasok. Pero may mga Kristiyanong pinaglalaban yan. Bigyan ko yung example. Katulad ng abortion. Ginagawang mandatory, legal, up to the birth of a baby. Halimbawa, yung baby, pinanganak mo, 9 months, nakalabas na, pwede mo pa siyang i-abort. Naku, niyo big sabihin, nili-legalize. Killing pa rin yun. Killing. Oo. Kaya yun ang ibig sabihin, depende kasi sa policy. Kaya tayo, pinag-aaralan natin ang policy ng yung nagka-campaign. May panahon na pinagbabawal dito ng yung Bible, hindi ka pwede mag-preach. Darating ang panahon na 'yan. Hindi pa ngayon 'yan. Pag halimbawa hindi ka halimbawa ikaw ministro, naging ministro ka, halimbawa si Brother Ising dito napunta sa US. Tapos pag yung tumanggi si Brother Ising na ikasal yung the same sex, pwede kang makulong, pwedeng isarado ang church mo. So, isa sa mga batas na pinapasok kayo nila. Ngayon, dahil may mga Kristiyanong leaders, pinaglalaban yon. Nakuha nyo ba ibig sabihin? Tapos yung pagnanakaw dito, pwede ka magnakaw dito ng $800. Hindi ka makukulong. Dito sa California. Sa ibang state bawal, pero sa California pinapasok nila yung batas. Pag $800 lang ininakaw mo, hindi ka makukulong. Gagawin dito Wes, sa isang araw, sa isang linggo na naman magnanakaw. Sa isang linggo na naman magnanakaw. So ibig sabihin they legalize yung Ten Commandments na pinagbabawal. Yun ang sinasabi kong nakakalungkot. 'Di ba? Nakakalungkot ngayon. Yung crossing the border, gusto nila legal. Yung yung katulad ng prayer, minsan pinagbabawal yun. May area, hindi lahat ng state. Kaya nga state by state State by state. Kaya gusto nila maging democratic yung karamihan. Ibig sabihin democratic, kung anong iutos ng isa, dapat susundin ng lahat. No. It needs to be a republic. It's by state. Naku, yung pagkakaiba. Kaya mahirap kasi pag yung katulad niya sa inyo, natatawa nga ako, Republic of the Philippines pero democratic ang nag-i-elect Central Luzon kasi sa population. 'Di ba? Pag sikat yung yung mga taga Leyte, taga Bohol, kukunti lang population nyo, hindi mananalo yung manok nyo diyan. 'Di ba? Hindi mananalo yung manok nyo. So, nakuha nyo ba yon? Nakuha nyo yung pinag-aaralan natin? May tanong ba kayo? So, ang pinakamalaga, pray natin na darating ang panahon. Ano bang problema sa pre-country saka sa autocratic na country, yung self-governed? Anong pagkakaiba? Ang Pilipinas, it's a pre-country, right? Alam mo ibig sabihin ng pre-country? Pwede kayong mag-preach, may mag-sermon, pwede kayong maglakad, pwede ganun gawin nyo. Pre-choice. Democratic country. Democratic. Pero pagdating sa Saudi, it's autocratic. Pagdating sa Russia, the same thing. Autocratic. Yung ganun. Ang problema, pag ang Kristiyano nasa China, they were persecuted. Pag na-persecute sila, ang problema ng mga Kristiyano sa mga autocratic like Saudi, China, Russia, yung persecution. Ang problema naman natin sa US, Philippines, naman? Temptation. Kasi marami tayong choice sa autocratic, only one choice, to serve Jesus or not. Ganun lang yan
there's two choice only. Pero sa mga katulad natin sa Philippines, marami tayong multiple choice. Sa US, maraming multiple choice. Karamihan sa multiple choice natin, natutukso tayo, nadadala tayo sa ano. Ha? Pupunta tayo sa impyerno, hindi sa persecution. Pupunta tayo sa impyerno, saan? Temptation. Ha? Napansin nyo ba yon? Kasi meron tayong freedom. Dito sa US, maraming ganun. Maraming Pilipino, pag napunta sa US, ang bagsak nila, temptation, hindi na mati ng church kasi bumagsak na sa temptation. So, yun lang ang pray natin. Kaya merong pros and cons. Diba? Pros and cons. Mundo ka sa autocratic, persecution. Dito ka naman sa democratic, temptation. Ha? Sa theocratic, ano man ang theocratic, anong theocratic na na government? Can you name it? Itong closing na natin, yan ang tanong ko sa inyo. Ano ang theocratic na na government? Dapat God. Church. Only one. Church. Naintindihan niyo ba? Yes. Sino ang head of the church? Christ. Oh. Hindi ang bishop hindi si bishop Hindi si ha? Armel. Bishop Hindi si Armel. Bishop Arnel o hindi si si Pop John Paul. Okay, wala Hindi sa Vatican. ang tahimik ng mga kapatid natin ngayon. Baka naapektuhan pa kayo ng bagyo diyan. May may flashback pa siguro ng bagyo. Oy. I-pray natin kumusta na yung mga bago tayo mag-closing prayer. Kumusta yung mga apektado ng mga bagyo diyan? Sila Brother Joel, meron ba diyan? Si Brother Jess kanya sa Rizal, sino pa ba? Mga apektado bago tayo mag-closing prayer. Sa Mindoro po may affected. May affected. Yung bayan ng Socorro. Socorro. Kaya lang malayo po. Wala namang nag-react na na mga kung may kailangan ba wala. Pero merong sinabi sa akin si Pastor Enan. May nagreklamo na isa na kung pwede silang tulong. Kaya lang ang problema nila, hindi naman yung mga immediate needs na yung mga priority natin na pwedeng maibigay ng mga kapatid . Ang problema nila, mga kalabaw nila naanod, yung ginagamit nila sa kanilang mga pagsasaka, yun yung mga nawala. Yun ang mga apektado, yung buhay-buhay. Yung pagsaka nila, yung kanilang kabuhayan. So, alam ko sa Bicol din wala tayong taga Bicol na sa grupo natin Bicol, tsaka sa Bulacan, meron sa Bulacan. Sa Balayan sila nandito kanina sila sila Sister Malo nawala baka pa rin yung signal. Nandiyan pa po. Nandiyan si Sister Malo? Oo. Nandiyan pa si Sister Malo. Sister Malo. Nakikinig lang kami, Sister Malo, sa update ninyo. Kumusta kayo dyan? Ano bang pagsalita dati si Sister Malo. Mag-closing prayer muna tayo. Mag-closing prayer muna tayo bago tayo sa linger longer para yung iba makano. Sino pa ba hindi natin naas na prayer? Brother Jess, pwede ka mag-prayer? Jess Kanyas? Sige, ating manalangin. Sige. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy niyo po na pag-iingat, gagabay sa basa po sa amin. Salamat din, Lord, sa every week na meron po twice meeting online na ginagamit niyo po yung platform social media. Yes, Lord. Panig na naaabot na hindi po ang programa po ito, Panginoon, ng COC Church Online ay napakalaking tulong patiran sa lahat. Panginoon, salamat po sa oras tuloy po kami na nag-aaral ng salita upang gamitin sa salamat po kay Lord Ador at mga leaders po ng sa mga pong ito. Ang aming Panginoon, patuloy
ingatan at i-encourage ang lahat sa lahat po na nakaranas po ng hagupit ng daan, kayo Panginoon, pahupa. Actually, Panginoon, salamat po sa oras na ito. Sa aming pansamantalang po at sa mga tanungan pa, kayo po ang magibabaw. Salamat Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. No? Okay, so pwede tayo makinig sa mga ano ninyo. Pero habang nakikinig kayo, may ipipresent lang ako yung mga coming activity natin. Okay, mga anong balita na sa ano natin? Sa kina Sister Malo na ready na ba siya? Any news? Nakikita nyo ba to? Yes. Okay, ito yung sa ito yung mga speaker natin, nilalagay natin dito yung Pinoy Preacher, COCP Lang Fellowship. Kung maka-subscribe kayo diyan, mas maganda kasi pinapano natin yan sa grupo natin yan pag yan ano yan sa YouTube. Mahilig ba kayo sa YouTube? Kapatid? Ito yung ano natin, pinopost din yan, tatlo yan. Ngayon sa itong mga ito, pag ewan ko kailan dadami ito, pag dumami ito, na monetize, ewan ko matagal pa siguro tayo ma-monetize. But anyway, i-dire natin 100% doon. Pagkatapos ito sa Facebook, huwag nyo kakalimutan itong grupo natin yung itong Pilang Fellowship. Pag-join, encourage natin sila kasi diyan natin i-update yung mga ano natin pinipresent, okay? Tapos ito yung MBS Officially Yours. Ito yung ano na yan, isa pa yan. And then tapos Bible Icebreaker. Pinopromote ko to para dito natin magagamit yung platform. Pwede rin kayo mag-posting. So anyway, bukod sa Monday 8 PM, meron tayong Thursday. Okay? Thursday. So sana maka-chance kayo. Din Thursday kayo. Okay? So speaker natin sa kaming ewan ko kilala niyo si Brother Franco Valderrama? Sino nakakilala? Franco Valderrama. Manugang nito ni Brother Francisco, nila Sister Juliet. Dito rin sa Pilipinas? Oo. Meron siyang yung ministry din Anyway, sana yan, sa next Sunday yan. So anyway, and then ilagay natin itong give our hearts and prayers sa mga victim ng Batangas, Bicol area, Bulacan, sa Payana. So anyway, yan lang ang isi-share ko. Then any updates sana Sister Malu? Narinig ba tayo ni Sister Malu? I-update lang natin sa ating online ministry. Meron akong 10 minutes, medyo nag-break time lang ako. Sige. I-update lang po natin ang ating online ministry. Patuloy po ang pagtulong sa ating mga kapatid sa Pilipinas at nagpadala na po tayo ng konting tulong sa ating pong kapatid na si Brother Rene na makatulong sa kanyang pong daily lives at prayers na sa kanyang pong nalalapit na surgery at nagtumulong na rin po ang ating online ministry sa lugar po ng Batangas, sa Balayan, sa Sister Malu. Nagpadala po tayo sa mga kapatiran natin doon na nangangailangan ng tulong. At yan po so para ang mga tulong na pinadadala po ng ating online at kasalukuyan pa rin tayong naghihintay pa sa mga darating na tulong sa iba-iba nating kapatiran. Ang number po natin gagawin ngayon ay ang prayers. Katulad nga sinabi ni Brother Ador, ang darating na US president election ay naghihintay po ang buong mundo kung sino po ang magiging presidente. Wala po makakapagsabi sapagkat maganda po ang labanan. At siyempre kung sino man po ang iboboto natin, ang Diyos po ang masusunod sapagkat tulad ng ating pinag-aralan sa Romans na ang Panginoon ang naglalagay ng mga leader sa bawat bansa. Amen. 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 So far si Sir Malu ay mukhang nagkakaroon ng satellite problem kaya siya po ay ang kanilang Church of Christ po doon ng ating Panginoon ay pinaabutan po ang pasasalamat sa ating online ministry na makikita po ninyo ang mga litrato doon po sa ating sa Facebook. Maaaring nakita na ninyo ang mga na kung saan ay kapag ito po ay nakita natin na
nagsisimula na rin ang ating online ministry na makita po natin ang ating mga kapatiran na may mga bit silang mga bigas. Di po ba? Nakita po ba ninyo sa Facebook yan? No. Na kung saan sila ay masayang-masaya kahit na maliit ang kanilang natanggap na tulong, ay makikita mo natin na napakasaya ng ating mga feeling, ng ating pakiramdam na makita ang ating mga kapatiran na nakatanggap sila. At yan po ay sa ilalim ng pangasiwa ng Sister Malu Gadula at ni Brother Joel Magsino. Purihin ang Panginoon sa bagay nito. Amen. Amen. Yan lang po ang may babalita ng inyong kabang lingkod na si Brother Anthony Malari from USA, California. Amen. Mabuting takabagsalita. Okay, mga kapatid, ito lang ito yung active sa ating grupo. Siguro nasa 20 plus tayo, more or less. Sana i-promote natin to kasi pag na-promote natin tayo, dumami tayo, tapos lalo pat kung may contact kayo sa Amerika, sa US, pakipass it on para pag yun na-involve sila, ang priority natin tulungan, sabi ni Brother Anthony, mga Pilipino muna. Mga Filipino workers. Yan ang priority natin. So, kung meron kayong kilala na makokontak natin, pakipass it on. Sabi nyo, itong grupo natin, 'di ba, yung pa-attendin nyo muna sila ng COC sa kung hindi sila maka-attend, at least mag-view sila sa COC Film Fellowship. Makikita nila yung update, yung mga schedule. Pag na-promote nyo yan, siyempre yung mga i-promote, mayroong may gift pagdating ng December. Para tayong buying voting At saka yung sa kaalaman pala ng ating mga kapatiran nga pala, karagdagan po na $900 po ang ating naipamigay na sa Christmas Bible contribution po. $900 po ang naipamigay po natin ngayon sa iba't ibang iglesia ng ating Panginoon sa iba't ibang panig po ng Pilipinas. Yan po ang isang pinakamagandang regalo na ibinigay po ng ating online ministry na tayo ay magbigay, maipamahagi ang salita ng Diyos. Amen. Amen. So, yan na paano natin pag yung may mga request kayong Bible, ipapadala natin na yung iba, yung gusto, ganito yan merong Bible na pang group Bible study. Hanap kayo ng magandang quality. Alam mo, yung hardbound, o maganda gusto niyo yung hardbound para matagal lang, they last longer. Gusto niyo naman yung pang madalian, okay lang. Pang group Bible study. So meron kayong mga request na Bible, let me know. Bigyan niyo ko sa contact me sa Messenger kasi magpapadala tayo ng Bible. Basta wag lang yung magandang balita. Okay? Ito bang ganda ayan Pinoy version. Yan po pala ang pinamahagi natin, ang pinamigay natin, kapatid. Hindi, iba yan. Hindi. Sa amin to, sa church to. Ano bagong version ng Bible. May Tagalog at may konting English. Pero brother, meron ba kayong kopya ng mga Bible na pinamahagi natin, mga kapatid? Meron. Sister Terry, meron ba niya? Pwede ba ipakita ninyo? Yung salita ng Diyos. Sino ba mayroong Bible diyan? Okay, wala bang may hawak sa inyo? Meron ako. Meron. Picture. Pwede po pakilagay sa sa Ayan. Ito maganda to, hardbound kay ang Biblia. Ang Biblia kay Brother Rene. Tapos yung kay Sister Terry, yan ang maupay nga Maraang yan po yung pinabigay nating mga Biblia. Yan pong kay barangay. Brother Joel, ang salita ng Diyos. Sister Teresa, pakilagay po. Maganda yan. Sister Teresa, una picture. Sa Mindoro. Brother Rene, yan ba yung pinamahagi natin, ang Biblia? Opo. Saan yan? Yes. Kay Brother Rene, kay Brother Joel, ayan, natanggap ni Brother Joel. Kay Sister Terry sa La Paz. Ganda yan, 20 pieces ang But anyway, ang ganda niyan. So far pala na ipamahagi na Brother Ador yung $900 na Biblia natin, di po ba sa iba't ibang panig ng iglesia ng ating Panginoon sa Pilipinas? Yes, brother. At mga kapatid, kapag kayo po ay nangangailangan pa ng tulong sa ating online ministry, ipaabot lang po ninyo kay Brother Ador. Dito, meron ka. Yeah. Dali, pakit. Ano bang dyan Brother Monching, yung hinahawakan mo, ang Pinoy na Biblia, ano ba yan? Modern? Anong year ng bagong version translation? ito Ang Bible Pinoy version. Anong ibig sabihin yan? Ay, pambagets kasi pag binasa mo rito, mayroong kamukha nito.
Ayan, in English, nag-agree ang guard. English may Tagalog. At sinubok nga sila sa loob ng after ng 10 araw sa may English may Tagalog. Aglis, ha? Pambagets. Anyway, hindi pang Bible study yan eh. Hindi maganda nga lang kuminsan. Kasi So, masyado ibig yung sabihin yung mga pinamigay nating Biblia ay iba-iba ang itsura? Siyempre, iba-ibang lugar eh. May Bisaya, mayroong Waray-Waray, may Cebuano. Anong gusto mo? Puro Tagalog lahat, kapatid na Tony? Hindi ko sabihin. Hindi ko sabihin yung itsura niya. So iba yung front page niya, isang klase. Yung lumang Pero Tagalog iba-ibang pa rin. dialect. Iba-ibang dialect, siyempre. Pero dapat sa ibang bayan na pinapadala natin ng Biblia, dapat Waray tsaka English. Dapat may English version. Oo. 'Di ba? Kasi parang dito sa Amerika, yung Biblia ko, English Tagalog. So kasi minsan yung English napakahirap intindihin, ang lalalim. So meron akong translation na Tagalog. Mas nabibigyan ko ng emphasize. Kaya dapat English Tagalog, Brother Ador, ay pagawa mo. Magkakaroon tayo ng printing press, kapatid. Kaya kayo, para po sa mga kapatid natin na kailangan ninyo ng mga iba't ibang tulong, kararating lang po ninyo kay Brother Ador at ang ating pong mga grupo dito sa Amerika ay magmi-meeting po kung sino talaga ang nangangailangan talaga ng tulong. Katulad nga po niya sa nagdaang bagyo, ang una pong humingi ng tulong ay yung taga Batangas na ipinakita po sa amin ng kalagayan ng kanilang bahay na talaga pong landslide, lumabog po yung mga ilang bahay at nakita po natin na yung church po doon ay talaga daw pinasok po na baha. Pero so far po, yan lang po ang lumapit na tulong sa ating online ministry. Kaya dali-dali po tayong nagkaroon ng emergency meeting para mapadala po natin ang konting tulong. Amen. Dito po sa amin, sa Project 7, may mga kapatid lang, 10 bahay sa tabi ng ilog, Riverside. Nabaha sila, nasunugan, ngayon ulit nabaha. Sunugan pa, nabaha pa. Ang dami yung sunog na bahay. Mukhang hindi yata magandang project yan. Kaya kami ang church ay tumulong sa kanila. Marami kami itinulong. Tama, maganda yun. Alam mo kasi kaya pinagpapala ang Project 7, di ba? Ilang kayong ministry dyan? Sa amin pa nga tumutuloy. Mga tao sa amin tumuloy. Maganda yan. Pagpapalain kayo, kapatid. Marami kayong ministry dyan. Tor, baka gusto mong magpadala kami dyan ng letter solicitation kasi we're applying to build up a 5-story building, di ba? May dito ililipat yung ICCM International Christian College of Manila. So, joint venture ito. So, mag-uumpisa na, okay na, nagkaroon na kami ng groundbreaking ng October 13. Ngayon, inaayos na yung mga architecture, design, yung interior, lahat, everything para by next hihingi na permit na para once the permit was given, release, start na kami maggigiba ng simbahan dito ng old structure. Brother Munching, itong isasama natin yan sa prayer. Pero isama nyo, ulitin ko sa inyo, isama nyo sa i-promote natin tong grupo natin kasi ang priority natin dito, yung mga Pilipino, katulad yan ng mga needs natin sa Pilipinas. Na kung meron kayong contact dito taga US na pwedeng mag-join sa atin, pwedeng tumulong, i-inform us para ma-follow up natin, ma-follow up ni Brother Anthony kasi si Brother Anthony ang ating ang ating Department of Cesar. Pero so far po kasi si Cesar kasi nung sinimulan po natin yung online ministry natin since March 2024. Wala pa po tayong nakukuhang mga USA members na meron na po, medyo sabi na po nating mga 3 na po ang nakikipag-participate. Pero siyempre medyo may complicated nga yung paghingi ng tulong kasi i-justify mong maigi, di ba? Kaya pag-pray na lang natin, tama sinabi ni Brother Earl, kapag may kilala kayong mga taga-USA, pwede po ninyo ipamahagi yung ating online ministry para makapag-join sila. Tsaka yung natin, yung COC fellowship, yung natin. Dahil kasi ang matutulungan din yan, tayo rin mga kapatid, kayo din dyan Kayong priority, lalo pat yung mga active.
Sorry hindi naman natin dinidiscriminate yung hindi active pero siyempre yung mga nakikita natin ng pag nakikita mo siyempre yung lumalapit sa atin yun ang natutulungan natin. Hindi natin nakikita, alangan tulungan natin hindi natin nakikita, di ba? Kailangan nakikita, nagpapaabot sa atin. Yun ang ano natin. Tsaka hindi naman lahat natin matutulungan. Kaya kami ni Brother Anthony, we're doing our best. At sana yung mga able diyan, yung may mga kaya din diyan, makatulong din kayo lalo pat pagdating sa Bible. Yung Project 7, mayaman yata yung Project 7 niyo, di tulungan niyo din kami na tulungan natin. Namin building ko. Yan. Oh, mahal yan. Milyon yata kapatid yan, ano? Oo nga, oo. Kailangan natin ng ng prosperity preaching diyan. Hindi, may mga supporter na kapali. Meron na. Kaya lang. Si Brother Byron, nandiyan pala si Brother Byron. Kumusta na po sa lugar ninyo? Tapos na po ba ang bagyo? Oo. Ang lakas ng Brother bagyo Byron, nila. Sister Juliet. Ngayon sila nakapasok. Kumusta? Tawapasok lang, maano ang internet. Okay. Pero tapos na ba yung bagyo sa Pilipinas? Meron pa daw darating eh. Meron pa rin? May coming. Pero balita ko po, napakaganda ng inyong undas dyan. Hindi po binagyo. Kaya pinakita po sa akin ng mga kapamilya ko sa Olongapo City na napakaganda po ng naging araw ng Piyestang Patay. Amen? Yung iba, baha yung sementeryo. Pero may mga pinakita rin na iba-ibang lugar sa Maynila na talagang baha pa din sa sementeryo. Nangaligo mga patay. Oo. Kaya... Okay, mga kapatid, Brother Anthony, saglit lang Doon sa mga kasi may mga iba na naka-sign out na yung iba. Yung mga bago ngayon na nag-join lang, bago lang, i-remind natin kayo na i-pray nyo yung yung coming election dito na peaceful, successful, at saka yung pro-Christian ang manalong presidente kasi kung lahat ng mundo ngayon, they're watching ang Europe, nagdedepende sa US, ang Australia, ang lalo pa Pilipinas. Kasi pag nanalo dito yung pangit na presidente, maapektuhan kayo. Yung China Sea, yan? Yung China Sea, apektado kayo. I-pray nyo. I-pray nyo. Na ang presidente dito ay hindi ko naman pinopromote si Trump pero pro-Philippines yan. Wala akong pinopromote. Pero i-pray nyo kung talagang si Trump ang kalooban ng ng majority, hopefully na poprotektahan niya ang Philippines kasi yan ang isa sa mga goal to protect the Philippines Sea from China Sea. You see, yung mga China anyway, isa yan, i-pray nyo na peaceful. Kasi minsan kahit manalo si Trump, minsan mayroon pa rin gulo either way. Kung manalo yung kabila, walang gulo pero magulo ang ang pamumuno. So either way, I'm not promoting any politics pero let's pray kasi sa Martes na sa November 5 ang election dito na hopefully maganda for the benefits of the Philippines kasi yan ang priority natin benefit ng Philippines ay mananalo. Kasi ang malapit ng gera diyan sa inyo. Malapit na diyan. Ang hopefully na Taiwan lapit. Lapit sa Taiwan. 2027 kikirahin ng Taiwan maapektuhan din kayo kasi China Sea ang yung malapit diyan mga yung tawag doon yung ligaw na bala, ligaw na bomba, ligaw na nuclear. Meron na 9 US bases sa Pilipinas 9. 9? Siyam na ngayon. Kalat siya. Meron, nga kaso yung 7 nasa Project 7 lang Wala sa Bisaya, Wala sa Bisaya na sa Project 7. Maglilagay sa Eastern Samar So dating Giwan dahil US base dati rin yun Wala Eastern Samar, wala. Meron ba kayo tanong sa ating lesson sa mga question? Brother Joel, may tanong?
Wala po akong tanong, may babalita lang po ako. Oh, sige. Kahapon po ay officially na-launch na namin yung Sunday service dun sa outreach program natin sa sa Bako, Church of Christ. Oh, And amen. naging matagumpay naman po siya. And yung pong Bibles na nanggaling sa grupo ay yung salita ng Diyos ay doon na po namin inilagay para magamit sa mga future Bible studies doon sa church. Amen. So, ang request ko lang po doon sa Bible, baka po makakita tayo ng medyo malalaking font. Medyo yung malaking print. No? Opo, medyo mahirapan print. po yung mga maedad na pag magbabasa. Kailangan may larga vista talaga. Si okay, maganda yan. Maganda yung umpisa ninyo. Si Sister Luz saka Brother Boyd, mukhang nakita ko may nagsiservice kayo. Tapos sila Sister Juliet sa church nila. Then sila Sister Erna. Anong balita na sa church nyo, Sister Luz? Nakita ko yung yung posting ni Brother Boyd. Okay lang po. Okay lang po. Ano ba yung church nyo? Yung umpisahan nyo o yung na yun na kinukontinue nyo? Yung sa may garahe lang po namin. Kasi maganda yun. Church in the garage. Kahit sa inyo, basta importante yun. Napakalaga na. Alam ko din sila. Ha? 5 months pa lang po. Ilan? 5 months po. 5 months. Okay. Walang yan. 5 months. 5 years. Basta continue. Yun naman napakalaga doon. Habak kayo si Brother June and Sister Juliet Byron. Musang church. May balita po kami. Sige. November 16 po, we have a dinner for a cause. Dahil ang project namin ngayon is to buy a piece of land para magkaroon ng chapel building. Dahil kami, nakatulong lang sa isang parang furniture shop, Casa Antigo. Pero matapos na yung term nila dun sa place na yun, till hanggang January lang. Kaya naging challenge sa amin. Kaya kami, lagi yung hindi din nakakasama kasi busy kami for fundraising. Okay lang yun mga kapatid. Basta yung ginagawa nyo sa Panginoon, ma-miss mo nyo yung church, okay lang yun. Basta i-update nyo na lang kami, mahalaga doon. Ngayon tungkol sa mga church, alam mo talaga ang pag nag-umpisa ng church, nag-umpisa kami dito, pupunta ko ng Pilipinas, sa bahay din, house church. House church. Kasi sa house church, magkaroon ka ng ang technique diyan kapatid hindi technique yung possibility. Ako noon dito nagumpisa ako ng house to house Bible study. Sa Monday ibang lugar, Tuesday ibang lugar, Thursday hanggang Sunday, then sa Sunday house church. Ngayon pag dumami na siyempre umabot na kayo ng 100, umabot na kayo ng that's a good idea mag-planning ng building pag umabot na kayo ng 100 kasi hindi na kayo kakasya sa bahay unless ang bahay nyo katulad ni Sister Terry malaki o kaya Brother June yung bahay nyo malaki pwede kayo mag-gathering dyan. Yung garage sabi nga ni Sister Luz yung garage niya ang ganda sa garage ang diyan pagpapalain kayo. God will provide you blessings yan. Tanaw si Brother Munching, Project 7 7 stories building ba 'yon, kapatid? 6, bali 5 lang. Basketball lang iba. Basketball lang iba. Okay? May blessings God will provide. Kasi pag nakita na talagang nagmumultiply kayo, kayo, parang sapatos yan yung sapatos ng nung bata hindi mo pwedeng gamitin sa sapatos ng matanda o ng kabataan. Lalaki yan, 'di ba? Ganun yan Darating ang panahon na kaya if you are God will bless you, God will provide. Amen.
Darating at panahon yan. And then, magtulungan tayo. Kaya kinikreate natin itong grupo natin, ina-announce natin, tapos meron kayong contact dito sa abroad, ipinapollow up natin, tapos sabi na, oh yeah, ito si kapatid na June and Juliet and Brother June, nila Brother Boyet, Sister Luz, or Brother Erna, lahat ng ipinapass ito natin. Alam mo, sila Brother Joel, ganito ang ginagawa nila. And then we are witness, and then we have meetings, nare-repair natin, di ba? Ganun yan eh. So, Bibles, tulungan natin mga Pilipino, make Filipino great again. Make Filipino Church, COC, great again. Kasi yung COC, palubog na ba yung COC dyan o pataas? Maraming problema. Padami ang problema. Ano? Maraming nagsasarang school. Maraming school. Nagsasara. Yung iba, pasara na rin. Anyway, i-pray natin. Basta wag lang magsasara yung pananampalataya natin, okay? Lalo pa tayong mga workers, importante tayong mga workers. Di ba? Maraming churches na walang workers. Amen? Yes. Okay. Wala na kayong tanong. We'll see you. Try nyo sa Thursday. Maganda yung Thursday. Natin. Anong oras dito? Gabi? Alas 8 ng gabi, kapatid. Okay. Mga special subject yun. Kaya tingnan nyo yung mga posting sa COC Philam Fellowship. Nandun yung mga special subject. Katulad yan, ang magiging subject natin yun na God in your shoes. Anong kung ang Diyos nasa sa natin, sa katayuan natin, yun na nang ibig sabihin. If God is in our shoes, anong kalalabasan? Kung ang Diyos ay nasa ating katayuan, anong mangyayari? Siyempre, overflowing yun eh. Yun ang di-discuss natin next time. Amen? Amen. God bless. Wala na, see you. Kaya ang iba nag-log out. Ang limit ang time. Okay, thank you very much. Bye-bye. God bless. Wala na kayo problema, Brother Juliet, sa Sister, Brother June. Sister Juliet, wala na kayo problema sa connection? Okay. Brother Joel, si Sister Ruth, Erna, Luz, Samsung. Hello, Brother Munching. Hello. Bye-bye na. Sa Project 7, maraming pera yan. Andito pala si yung apo mo, Brother June. Opo. Nila Franco, ni Brother Franco. Brother Franco, we'll see you next Monday. Yes po. Okay. See you po and thank you po. Okay, God bless. Alam niyo na pag-connect ha? Okay. God bless. God bless. Good boy. Bye-bye na. God bless. See you all. Bye. All right. Okay.